Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:01 sa araw. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Huwebes, October 30, 2025. Ako ang inyo tagbalita, Hope Torichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Police Regional Office 6 nakaalerto sa pag-obserba sang tigkalalag sininga 2025. Iloilo Provincial Task Force on Road Safety nagpagwa sang Road Safety Advisory sa nagahilapit nga pista Minatay. Syudad sang Iloilo nagapanghanda na para sa hosting sang ASEAN 2026. 723 ka market stall gin-award sa mga manugbaligya sa Iloilo Terminal Market. ASEC Paul Ledesma sang DSWD nagbisita sa Capiz. Pagpasangkad sang PhilHealth ukon healthcare system sa Guimaras gintalakay sa Universal Healthcare Summit. Ana University President sang ISATU nga si Dr. Raul Muyong gin-appoint bilang Regional Director sang CHED Region 6. 50 ka World War II veteran sa Western Visayas ginpadunggan sang US Congressional Gold Medal. Kag 1898 revolutionary flag in turnover sa Antique Provincial Government. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:04 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakaalerto ang Police Regional Office 6 sa pag-obserba sang publiko sa tigkalalag sa Western Visayas. Sa pagbantay sa PRO 6, 4,706 ka pulis ang iga-deploy sa Western Visayas. Ini ang ginalakipan sa mga katapos ang Aviation Security Unit 6, Regional Maritime Unit 6, Regional Highway Patrol Unit 6, Regional Intelligence Unit 6, Special Action Battalion Special Action Force, Regional Medical and Dental Unit 6, kagiban pa nga mga support units. Pagatutukan sa kapulisan ang pagbantay sa mga sementeryo, transport terminal, simbangan, kagiban pa nga places of convergence sa Western Visayas. 287 police assistance desks ang iga-establishar sa mga sementeryo, memorial parks, kag columbaria. Bilang kabahin sang tech-driven policing approach sang kapulisan, magagamit ang PRO6 sang drones kag CCTV agud mainghan sang pagmonitor sa mga sementeryo.
Magabulig man sa pagbantay ang 1,317 personnel sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, kagwan pa nga partner agencies. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, bastante nga pulis ang i-deploy para magbulig sa mga biyahero kag madasi nga pagresponde kung kinahanglanon. Suporta kag kooperasyon ang panawagan sa PRO6 sa publiko para mangin matawhay kag malinong ang tigkalalag sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang 20 ka drone ang provincial kag city police offices sa Western Visayas. Lakip na ang Regional Mobile Force Battalion 6 halin sa Police Regional Office 6. Ang distribusyon ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan, sa diin ang mga drone ginbaton sa supply accountable officers sa mga PPOs kag CPO. Ang mga drone makabulig sa kapulisan sa ila intelligence gathering, disaster response, search and rescue operations kag magamit man subong nga tigkalalag sa monitoring. Pinaagi sini nga inisyatibo padayon nga ginapalig-on sa PRO6 ang ila technological capability nga dako gid ang bulig para mapadayon ang kalinong kag katawhay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Task Force on Road Safety nagpagwa sang Road Safety Advisory sa nagahilapit nga pista Minatay. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Sa pista Minatay ginalauman na sang Iloilo Provincial Government ang pagdamo sa mga pasahero nga magapauli sa ilatag sa kabanwa ukon lugar. Ang Provincial Task Force on Road Safety nagapakanumdum sa tanan nga mga drivers nga siguraduhon nga sa maayo nga kondisyon ng ilang mga salakyan antes magsugod sang malawig nga biyahe. Dapat nga usisaon ang tanan nga bahin sang salakyan kag tandaan ang brakes, lights, oil, water, battery, air kag gas ukon blow bag. Magtulog sang bastante antes sang biyahe, magdala sang early warning device, magmaneho sa husto nga kadasigon, maggamit sang seatbelt, hindi maggamit sang cellphone kag siguraduhon nga luwas ukon sa husto nga pagkarga ang bagahe. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa pihak nga bahin, nagapanghanda na ang syudad sang Iloilo para sa pag-host ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2026. Sining karon lang nag-convene para sa preparatory meeting ang City Tourism Sector nga gin-host ng Department of Tourism Region 6. Ginistoryahan sa meeting ang mga assignment, national structures, aktibidad, kag mga upcoming preparations para sa partisipasyon sa syudad sa ASEAN hosting. Madumduman nga napilian ang Iloilo City bilang isa sa mga host city sa Pilipinas para sa ASEAN meeting sa 2026. Sa sini nga kayuwatan, nagalaom ang syudad nga ipakita ang lokal nga mga produkto, serbisyo kag nagadako nga kapasidad sa pagpanagbalay sa mga world-class nga kayuwatan nga labi nga makapabakod sang reputasyon sang syudad bilang isa sa mga nagapanguna nga meetings, incentives, conferences and exhibitions destination sa Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, 723 ka market stall gin-award sa mga manugbaligya sa Iloilo Terminal Public Market. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas Report. Nag-award sa Shatas Banderos Castos ang Iloilo City Local Economic Enterprise Office o kung LEEO sa mga malagbaligya sa Iloilo Terminal Public Market. Pahayag ni LEEO Head Maricel Mabakyang ang milestone ang kabahin sa pagtingwa sa pagpauswag sa sistema sa mga merkado. Yarangan sa giniwag na awarding si Maria Dolores Trabasas, Market in Charge sa Iloilo Terminal Market kag staff ng LEEO. Lakip sa ginaward ng stalls ang dry goods, fruits and vegetables, native products, grocery, dried fish, rice and greens, poultry, fish and meat, kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Assistant Secretary Paul Ledesma ng DSWD nagbisita sa probinsya ng Capiz. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Nagbisita sa probinsya ng Capiz si DSWD Assistant Secretary for Regional Operations Paul Ledesma sa probinsya ng Capiz Miyerkules, Oktubre 29. Ginpahayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa TRMD sa DSWD 6, na tinutuyo sa pagbisita ni ASEC Ledesma nga lantaon ang kaimtangan sa mga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa probinsya kagibaluon ang dugang nga mga kinahanglanon. Una, nagbisitahan ni ASEC Ledesma ang Rojas City kung sa diin nagpatigsapol siya sa mga lokal nga opisyal, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kag City Social Welfare and Development Office. Nagpakita man si ASEC Ledesma sa mga opisyal sa Pamitan kag Pontevedra. Dugang pa ni Miranda nga ang pagbisita sa opisyal, nagpakita nga ang DSWD wala lang nagabulig, pinaagi sa paghatag sa family food packs, ready-to-eat food to cash assistance, kung hindi nagpakita man sa kahandaan sa paghatag sa technical assistance, pag sa pagbulig sa paghuman sa local disaster plans sa mga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. PhilHealth Iloilo kag catchment offices magapatuman sang shortened office hours subong nga Oktubre 30. Nagabalik si Marian Grace Erenieta para sa report. Radyo Pilipinas Report. Magapatuman sang shortened office hours ang PhilHealth Local Health Insurance Office Iloilo, lakip ang catchment offices sini sa Oktubre 30. Sa anunsyo sa PhilHealth 6, 12 lang sa Udto, ang opisina sa Satellite Office sa Pasig City, kag ang Express Office sa Gimbal, samtang 3 sa hapon lang, ang LHIO Iloilo City kag Express Office sa Robinsons Haro. Pahayag sa PhilHealth ang shortened office hours, maghahatag diyon sa mga empleyado nga magpakibahin sa annual PhilHealth Family Day Celebration. Magapanabalik ang regular hours sa Nobyembre 3. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtipon ng tanan nga municipal health officers, stakeholders kag partner agency sa probinsya sang Guimaras sa ginpatigayon nga Universal Healthcare Summit 2025. Inyagod istoryahan ang mga plano kag proyekto para mapasangkad pa ang healthcare program sa probinsya. Dinapit sa kayutan si Governor Docil Nava nga nagpahayag nga ang Universal Healthcare hindi lang isa ka maayo nga ideya kundi kinamatarong sang tagsa-tagsa nga makaangkon ini anuman ang estado nila sa pangabuhi. Suno kay Nava nga isa man ka doktor, prioridad sang iya panghimanwa nga matagaan prioridad ang mga programa sa ikaayong lawas para sa tagsa ka Guimarasnon. Ang UHC Summit 2025 nangin palaagyan para ma-review ang kadalagan sang probinsya sa healthcare program kag kung ano pa ang pwede maimproba. Naistoryahan man sa summit ang papel sang digital transformation para maimproba ang access kag kalidad sang healthcare services nga ginalakipan sang telemedicine, e-referral systems, PhilHealth electronic system kag support sang DICT sa health programs. Radyo Pilipinas News. TB-Free Initiative ginlaunch sa Island Province sang Guimaras. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Ginlaunch sa Island Province sa Guimaras ang isa ka inisyatibo nga nagatuyo nga himuon ang probinsya bilang tuberculosis-free. Sinimulan lang sa operasyon nga ginlaunch ang TB-Free Guimaras Island Initiative nga isa ka mayor nga tikang para maging labing-una nga TB-Free island sa Pilipinas. Tinutulo sa inisyatibo nga panubuon ang TB-related deaths sa probinsya sa Guimaras ang at least 90% sa tuig 2030 kung ikumpara sa 2024, pinaangkin sa comprehensive at community-driven efforts. Tuyo mas ini nga screen ang 90% sa population sa 2030, lagot ang 90% treatment success rate sa drug susceptible kag drug-resistant TB cases, maghatag sa preventive treatment sa 75% sa eligible household contacts, pagpasugon ang healthcare services sa TB prevention, diagnosis kag treatment, kag pabakuro ng public awareness kag participation sa TB control.
Nahiwat man sa mga signing para ma-formalize ang partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga ginbaton sa Antique Provincial Government ang 1898 Philippine Revolutionary Flag halin sa pamilya ni Colonel Ruperto Abellon sa isa ka turnover ceremony nga may tigulo pagtugyan the sacred transfer of Antique's revolutionary legacy nga ginhiwat sa banwasang Patnongon. Sa post ang Antique Provincial Government ginbasehan ang panalawsaw ni sangguniang panlalawigan member Errol Santillan, ang heritage researcher sa among revolutionary flag nga nagasiling nga ang flag nga ginwagayway ni General Emilio Aguinaldo ang gindala ni General Leandro Fulion sa Antique. Ang among hayahay ang ginpatago naman ni General Fulion sa iya second in command nga si Colonel Ruperto Abellon Sr. kung sa diin naman nagsugod ang ginakabig generational stewardship sang hayahay sa pamilya Abellon. Masobra 120 katuig man nga ginbantayan sang pamilya ang revolutionary flag. Ginbato ni Governor Paulo Javier ang revolutionary flag para sa probinsya sang Antique. Pasalig niya at ipanon ini sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 50 ka Filipino World War II veteran sa Western Visayas ginpadunggan sang US Congressional Gold Medal. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang US Congressional Gold Medal ang 50 ka Filipino World War II veteran sa Western Visayas sa ginhiwat nga awarding ceremony. Sa nasambit nga numero, 5 ang buhi samtang 45 naman ang ginpadunggan sang posthumous award nga ginbaton sa mga nabiling himata sa mga veterano. Lakip sa mga personal nga nagbaton sang medalya amo si Private First Class Abelio Hilaire sang Haniway, Iloilo na sa karon nagaedad 105 years old. Nagserbi siya sa United States Army Forces in the Far East o Yusafe sa December 17, 1941 tubtub March 27, 1946. Ang iya nga unit ang nakatoka sa paghatag sang mga supply kagamit sa 61st Division units. Ginpadala man siya sa B Company 1st Battalion 61st Infantry Regiment 6 Military District kung sa diin nagupod siya sa combat mission sa Antique kag Capiz. Dako ang pasalamat sang apo ni PFC Hilaire na si Kim Francis Hilaire Paloma. Suno sa iya ang mga sakripisyo nga ginhatag sang iya lolo sa panahon sang inaway ang nabaslan man sang pasidungog. Pahayag ni PIVAO Administrator Undersecretary Reynaldo Mapugo, ang US Congressional Gold Medal ang pinakamataas nga medalya nga ginahatag sang US Congress sa mga individual o organisasyon na may dako nga kontribusyon sa Estados Unidos. Ang orihinal nga medalya ara sa Estados Unidos samtang ang gin-award naman amo ang bronze replica sang medalya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ana University President sang ISAT-U nga si Dr. Raul Muyong gin-appoint bilang Regional Director sang CHED Region 6. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Aranyeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gin-appoint bilang bagong Regional Director sa Commission on Higher Education 6 si Ana Iloilo Science and Technology University o kay ISAT-U President na si Dr. Raul Muyong. Madumduman nga antes ang i-appointment bilang Director 4 sang CHED sang 2023, nagpangalagan bilang University President si Dr. Muyong sang ISAT-U. Nagpalabot sa gilapangimbulangan ng ISAT-U kay Dr. Muyong. Pahayag sang ISAT-U nga ang appointment bilang bagong RD, isa ka testamento sa iya visionary leadership kag mapinadayuno na dedikasyon sa higher education. Dugang pa sang ISAT-U nga ang appointment refleksyon sa tinuig nga kadalagan nga iya gintukod kag iya legasiya sa ISAT-U bilang ulihi nga college president sa Western Visayas College of Science and Technology kag labing una nga university president sang ISAT-U. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang tig 10,000 pesos nga financial assistance ang 4 ka anay rebelde halin sa Iloilo Provincial Government sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AICS. Ang distribusyon sang bulig ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr.
Kaupod Sunday Provincial Social Welfare and Development Officer Rani Melvi Cuarte kag Staff Sergeant Quarin A. Iwag sang 82nd Infantry Battalion. Ang apat ka benepisyaryo ang nagikan sa banwasang Lemery kag Leon. Sa karon ginabuligan sang PSWDO ang mga anay rebelde nga malakip sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP sang Department of Interior and Local Government nga nagahatag sang livelihood kag reintegration assistance para sa mga anay rebelde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang anom ka driver sa Western Visayas sa ginhiwat nga Oplan Harabas sang PDEA Region 6. Suno kay PDEA 6 spokesperson Maria Grazela Tanalion sa masobra 1,000 nga transport personnel nga ginalakipan sang drivers, conductors kag dispatcher nga nagsumite sang urine sample 5 ka tricycle driver sa Antique kag 1 ka truck driver sa Aklan ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Sa pagpositibo sa mga driver, ipaidalom sila sa confirmatory testing kag ang ilang nga lisensya ang ginkumpiska sang LTO katuyuan sang Oplan Harabas nga mapasiguro nga hilway sa illegal na droga ang mga driver kag konduktor agud makalikaw sa mga aksidente sa dalanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DMW 6 gindala ang National Reintegration Network Caravan sa Aklan. Mga ahensya sang gobyerno nagtanyag sa mga programa, serbisyo kag reintegration assistance sa mga OFWs kag ila mga pamilya. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindala sa Department of Migrant Workers o DMW6 ang National Reintegration Network Caravan sa Buruanga, Aklan sining karon lang. Kadungan sa caravan nagtanyag ang 15 ka partner national agencies sa ginatagsa ka programa, serbisyo kag reintegration assistance sa mga overseas Filipino workers o OFW kag ila pamilya. Tinutuyo sa kayutan na siguradumon nga wala sa nagapauli nga OFW nga mapabayan kag dapat mahatagas sa oportunidad sa ila pagbalik sa komunidad. Lakip sinagtanyag sa ilang serbisyo ang DTI, DOST, DA, PhilHealth, DSUD, Pag-ibig, TESDA, OWA, DOT, PESO kag iban pa. Madungluman nga una nakahiwas ang National Reintegration Network Caravan sa Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Antique kag Capiz ang DMW6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 Kalahi Seeds nag-turnover sa community-driven road project sa Sibunag, Guimaras. Nagabalik si Marian Grace Serenieta para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turnover sa community-driven road project ang Kalahi Seeds ng DSWD6 sa Sibunag, Guimaras. Ang 385-meter linear concrete road sa project ang ginpatuman sa ilalim sa Kalahi Seeds kapangyarihan at kaunaran sa barangay Community-Driven Development o KKBCDD modality. Ang makabenepisyo ang 106 ka panimalay lakip ang 25 ka IP families at 35 ka 4-piece families. Yara sa kayutan si DSWD OIC 6 Regional Director Joselito Estambera, kaupod si Sibunag Municipal Mayor Luben Velches. Naman ang proyekto pinaagi sa collective efforts sa komunidad gamit ang CDD approach kung saan ginatagan ligwa ang pumuluyo nga magtumod sa kinahanglanon nga proyekto, magplano para masolusyonan ang problema kag mangikabayan sa disenyo, implementasyon kag sustainability sa proyekto. Gimbayang ni OICRD Estambera sa iyang speech nga ang operations kag maintenance ang iyabi sa pagsiguro sa sustainability sa dalan. Ang Unique Concrete Road makakonekta sa barangay Maabay sa mga malapit na komunidad sa Sebaste, Bubog, Milian, Ayangan, Dasal kag Urangon Norte kung sa diin mas matanunsay na ang pagpadulong sa mga eskwelahan, merkado publiko kung makapasanyog na sa negosyo kag lokal na aktibidad sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natala na nga magbaton sang 2,477 ka titulo
nga nagasakop sang 2,431 hectares sang duta ang 1,629 ka agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas. Ini sa iwaton nga ceremonial distribution sa Villarreal Stadium sa Rojas City, subong nga aga. Sa datos ng Department of Agrarian Reform Western Visayas, 529 ka ARB ang magabaton sang 771 ka titulo sa Iloilo, 476 ka ARB ang magabaton sang 753 ka titulo sa Capiz, 371 ang magabaton sang 585 ka titulo sa Aklan, 136 ang magabaton sang 177 ka titulo sa Antique, kag 117 ka ARB ang magabaton sang 191 ka titulo sa Guimaras. Magluwas sa titulo sang duta ang DAR Western Visayas, magapanagtag sang 2,974 ka COCROM nga magapana sang 88 million pesos nga utang sa 1,934 ka ARB sa Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhingadlan nga Best National Statistics Month Region 6 or region in 2024 ang Western Visayas. Ini bilang pagkilala sa mga dalayawon nga paninguha sa Regional Statistical System sa rehiyon agud mangin madinalag-on ang kada NSM activity sang 2024. So nagligad nga tuig nakuha man sang rehiyon ang pagkilala nga Best NSM Region para sa tuig 2023. Magluwas diri ginkilala ang Guimaras Provincial Government bilang Best LGU Advocate for Statistics sa bug-os nga Pilipinas. Ini bilang pagdayaw sa ila paninguha sa pagduso sang data-driven governance kay sa paggamit sang statistika para sa local planning kag development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, mga tourism stakeholders sa Boracay nag-upod sa 4 ka adlaw nga coastal cleanup. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbuylog ang mga asosasyon kag opisina sang gobyerno sa Boracay Island sa 4 ka adlaw nga Project Pristine, isa ka coastal cleanup initiative. Lakip sa mga nagpasakop ang Boracay Islanders Motorcycle Club, Bureau of Fire Protection, Barangay Manok-Manok 4Ps, Boracay Island Hopping Adventure Multipurpose Cooperative, Boracay All-Star, Boracay Island Travel Agencies and Tour Operators Association, Malay PNP, Southwest Tours, Boracay Water Sports Association, Boracay Business Administration of Scuba Shops, Malay Boracay Vendors, Peddlers, Mashu, Manicurists and Hair Braiders Association, Boracay Sandcastle Makers Association, kag Boracay Photographers Association Incorporated. Ang Project Pristine kabahin sa mga aktibidad para sa Boracay White Beach Festival 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:30 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad to mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Para sa aton nga Christmas countdown, 56 days na lang kag Pasko na. Kaupod si Alan Defante kag John Magallanes sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pang challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko,
wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.